Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Sharika Marigo Tan vs Spouses Tan, GR. Number 168852, September 30, 2008. May the parents-in-law be included in a petition for issuance of a protection order filed by the wife against her husband under Republic Act 9262? Maaari bang maisama ang biyenan sa petition for issuance of protection order na inihain ng misis laban sa kanyang asawa sa ilalim ng Republic Act 9262? Ayon sa Korte Suprema, ang biyenan ay maaring managot sa kaso sa ilalim ng Republic Act 9262. Narito ang buong pangyayari sa kaso. Ang desisyon na pabor sa petitioner, ang Korte Suprema ay nag-atas na ang mga biyenan na petitioner ay maaaring managot bilang mga sabwatan. Ipinaliwanag ng Korte na ang Seksyon 47 ng Anti-Vowsy Law ay tahasang nagtatakda para sa pandagdag na aplikasyon ng Revised Penal Code. Si Sharika Marigo Tan, petitioner, ay naghain ng petition for the issuance of a Temporary Protective Order, TPO, laban kay Steven, her husband, and her parents-in-law, respondents, sa RTC. Inakusahan niya na si Steven, sa pakikipagsabwatan sa mga sumasagot, ay nagdudulot ng mga pandiwang, psikolohikal at pang-ekonomiyang pang-aabuso sa kanya bilang paglabag sa Seksyon 5, mga talata, 2, 3, 4, H, 5, at I, ng Republic Act 9262, o mas kilala bilang, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Pinagbigyan ng RTC ang petisyon. Naghain ng motion to dismiss ang mga respondent sa pagsasabing walang jurisdiction ang RTC sa kanilang mga tao dahil, bilang mga biyenan ng petitioner, hindi sila sakop ng Republic Act 9262. Ang Korte ay nagpasya na pabor sa petitioner. Seksyon 3 ng Republic Act 9262 tinutukoy ang karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak bilang, anumang gawa o serye ng mga kilos na ginawa ng sinumang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa, o laban sa isang babae kung kanino ang tao ay nagkaroon ng sexual o relasyon sa pakikipag-date, o kung kanino siya may karaniwang anak, o laban sa kanyang anak, lihaytimo man o hindi lihaytimo, sa loob o wala ng tirahan ng pamilya, na magreresulta sa o malamang na magresulta sa pisikal, sexual, psikolohikal na pinsala o pagdurusa, o pang-ekonomiyang pang-aabuso kabilang ang mga banta ng gayong mga gawa, baterya, pag-atake, pamimilit, panliligalig o di makatwirang pag-agaw ng kalayaan. Habang ang nasabing probisyon ng Seksyon 3 ng Republic Act No. 9262 ay nagtatadhana na ang nagkasala ay may kaugnayan o konektado sa biktima sa pamamagitan ng kasal, dating kasal, o isang relasyong sexual o pakikipag-date, hindi nito pinipigilan ang paggamit ng prinsipyo ng pagsasabwatan sa ilalim ng RPC. Sa katunayan, ang Section 47 ng Republic Act 9262. Ang RA 9262 ay malinaw na nagtatakda para sa pandagdag na aplikasyon ng RPC. Sa parenthetically, ang Artikulo 10 ng RPC ay nagbibigay ng mga pagkakasala na hindi napapailalim sa mga probisyon ng kodigong ito. Ang mga pagkakasala na o sa hinaharap ay maaaring parusahan sa ilalim ng mga espesyal na batas ay hindi napapailalim sa mga probisyon ng kodigong ito. Ang kodigong ito ay dapat na pandagdag sa mga naturang batas, maliban kung ang huli ay dapat na espesyal na magbigay ng kabaligtaran. Kaya naman, ang mga legal na prinsipyo na binuo mula sa Kodigo Penal ay maaaring ilapat sa pandagdag na kapasidad sa mga krimen na pinarusahan sa ilalim ng mga espesyal na batas, gaya ng Republic Act 9262, kung saan ang espesyal na batas ay tahimik sa isang partikular na bagay. Sa pamamagitan ng higit na dahilan, sa makatuwid,
ang prinsipyo ng pagsasabuatan sa ilalim ng Artikulo 8 ng RPC ay maaaring ilapat bilang karagdagan sa Republic Act 9262 dahil sa malinaw na probisyon ng Seksyon 47 na ang RPC ay magiging pandagdag sa nasabing batas. Kaya, ang mga pangkalahatang probisyon ng RPC, na ayon sa kanilang likas na katangian, ay kinakailangang naaangkop, ay maaaring ilapat ng pandagdag. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.